Bukod kay Camila, kaya umuwi si Franco ay dahil nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang kuya na ikakasal na siya sa loob ng ilang linggo. Ayaw mawala ni Franco sa moment na iyon kaya agad siyang pumunta dito. Tinatawag ni Franco ang kanyang kapatid. Ilang segundo rin bago sinagot ng kapatid niya ang tawag. "Hello, bumalik na ako." Nakatanggap si Steven ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Natahimik siya sandali bago sinagot ang tawag. "Hello, sino ta?" Tanong niya. "Saan mo nakuha number ko?" Ipinagpatuloy niya. Pero nang marinig ni Steven ang boses ng tumatawag, laking gulat ni Steven. "Bumalik na ako." Parang nanlamig ang kanyang katawan nang marinig ang boses na pamilyar sa kanyang pandinig. Paulit-ulit na tiningnan ni Steven ang screen ng kanyang cellphone. "Ikaw ba talaga?" tanong ni Steven. Nagpadala si Steven ng email kay Franco tungkol sa kanyang kasal. Pero hindi niya akalain na may pakialam pala si Franco dito. Kaya naman, laking gulat niya nang sabihin ni Franco na bumalik na siya. Ilang segundong katahimikan bago sumagot si Franco, "Yes, kuya. Nakatanggap ako ng balita na ikakasal ka na. Kaya nga ako pumunta dito. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw ikakasal din sa huli." Ngumuso si Steven. "Yeah, where are you? There's so much I want to talk to you about." "Magkita tayo," sabi ni Steven. "I'm in my apartment. I'll text you the address." "Fine. Pupunta na ako dyan." Tapos nag-end na yung call. Actually, sa ngayon, kasama ni Steven si Camila. Sinusubukan nila ni Camila ang kanilang mga damit sa kasal dahil ilang linggo lang ang araw ng kanilang kasal. "Ano ito?" tanong niya. Mukha namang nag-aalala ang mukha ni Steven, pero excited at the same time. "Tapos ka na ba?" tanong ulit ni Steven. "This one fit me," sagot ni Camila. "That's great. I have to go now. Sasanduan ka ng driver ko. Ihahatid ka niya sa harap ng bahay mo," sabi ni Steven. Mabilis na umiling si Camila. No need. Just give me the money. Uuwi ako sakay ng taxi," sabi ng babae. Ngumuso si Steven, pero hindi naman siya nakipagtalo. Kailangan niyang makilala ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Naglabas si Steven ng pera at saka ibinigay kay Camila. Walang sabi-sabing umalis si Steven doon. Si Camila ay sobrang curious pa rin at naguguluhan sa nangyari kay Steven. Pero mas pinili niyang kalimutan ito. "Siguro it's a matter of business," she said. Sa ibang lugar, ito ay muling pinagsama. Napaka-tense at awkward ng atmosphere noong una. Walang nagsimula ng pag-uusap ni Steven at Franco. "Magpaliwanag ka," sabi ni Steven sa huli. Napabuntong hininga si Franco. "Alam mo bang gumawa ka ng gulo? Umalis ka nang wala sa oras." "Loko yan, Franco. Walang paliwanag. Talaga, na-stress mo si mom and dad sa pagkawala mo. And now that you're finally eto, anong gagawin mo, Franco?" "I'm sorry," sabi ni Franco. "No need to apologize." "I don't need your apology," sabi ni Steven. Matalim ang titig ng lalaki at diretso sa mga mata ni Franco na tila na konsensya. "Sabihin mo lang kung bakit ka aalis," patuloy ni Steven. "I love someone," sagot ni Franco sa wakas. Halos matawa si Steven sa nakakatawang paliwanag ng kanyang nakababatang kapatid. "Franco, seriously, dahil lang sa isang babae, you did all this?" Umiling si Franco. "Hindi siya ordinaryong babae para sa akin, kuya. Mahal na mahal ko siya at lagi ko siyang ipaglalaban," ani Franco. Ngumuso si Steven. Anuman ang dahilan, ang sinabi ni Franco ay itinuturing pa rin na katawa-tawa ni Steven. "Well, she's not from our circle. Just an ordinary woman who acts as she is. Have no wealth as our family. No status or else," medyo mas detalyadong paliwanag ni Franco. Si Steven naman, tahimik ang lalaki. Gusto niyang malaman pa. "Alam kong kung kinuha ko siya bilang aking manliligaw at sinabi sa nanay at tatay na papakasalan ko siya, hindi sila papayag. Kaya naman nagdesisyon akong mawala ng ilang taon para magtayo ng sarili kong imperyo. Kaya, maaari akong mag-propose kay Camila at hindi sumunod sa mga patakaran ng aming pamilya." Bueno, nagsimula nang maunawaan ni Steven kung saan patungo ang iniisip ng kanyang nakababatang kapatid. "So ngayon nagtagumpay ka na?" Madiin na tumango si Franco.
Marami na akong negosyo na tumakbo ako sa ibang bansa at lubos akong magtitiwala na kaya ko pasayahin ang aking manliligaw nang hindi na kailangang magdala ng kayamanan mula sa pamilyang Richards, sabi ni Franco. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Kung ano man iyon, alam mo na kung ano ang mga panganib na iyong haharapin. I can only hope that you will be fine with the woman of your choice, ani Steven. Salamat sa iyo my brother. My wedding will be held in a couple of weeks. My girlfriend just tried on a wedding dress. Ilang porsyento na lang ang natitira bago ang kasal natin. Tungkol sa kasal ng kanyang kapatid, may isang bagay na labis na ikinakuryos ni Franco, ito ay kung sino ang asawa ng kanyang kapatid. Sino ang babaeng pakakasalan? Galing din ba siya sa maharlikang pamilya? Umiling si Steven. Nagulat talaga si Franco sa reaksyon. She isn't. Then, pumayag ba sina mama at papa? Ang sagot ay hindi, tutol sina mom and dad sa aming kasal, paliwanag ni Steven. So, buntis ang girlfriend ko. Gusto man o hindi, papayag na magpakasal kami ni tatay. Magiging masama ang reputasyon ko kung sasabihin ni Camila sa media ang tungkol sa pagbubuntis niya. Kilala rin si tatay at nanay na napakadelikado, ani Steven. Nagulat siya sa paliwanag ng kanyang kapatid. Nakabuntis ng babae si Steven. Isang bagong bagay na sobrang nakakatuwa para kay Franco dahil alam niyang galit na galit ang kapatid niya sa mga babae. Ang pangalawa ay kapag binanggit ng kanyang kapatid ang pangalan ni Camila. Camila ang pangalan ng kanyang manliligaw. Sino sabi mo? Camila, tanong niya, may bakas ng pagkabalisa doon, at alam ito ni Steven. Oo, bakit? Natahimik ulit si Franco. Hindi. Ang ganda ng pangalan, sabi ni Franco. She is a worker in my company. Medyo dissident, but I quite like her defiance attitude, ani Steven. Hindi man lang niya ipinaliwanag sa kapatid ang tungkol sa pakikipagkasundo niya o ang kisinduhan nila ni Camila. Gusto niyang sila lang ni Camila ang makakaalam nito. I'm curious, Steven. Anong klaseng babae ang makakakonquer sa'yo? She must be a great one. May I meet her? Tanong niya. You can see her in my office. Just come and see her, sabi ni Steven. I'll take my time. Gaya ng napag-usapan nila kanina. Sa wakas ay dumating si Franco sa kumpanya pagkatapos ng mahabang panahon. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat nang makita ang kanyang figure. Hindi ba yan ang batang kapatid ni Mr. President? Bumalik na siya. Bumuti na ba ang relasyon ni Mr. President at ng kanyang abala? Napakadalang na makita ang kanyang kapatid na pumunta sa opisina. Wow! Nakakatuwa ang umaga. At may iba pang bulungan. Kabaligtaran ni Steven na may posibilidad na maging ignorante at hindi pala kaibigan. Napaka-friendly ni Franco. Hindi siya madamo na magbigay ng ngiti kahit kanino. Maraming tao ang namula dahil natitigan sila ng mainit na mga mata na iyon. But unfortunately, that time, wala si Camila sa office. May apurahang pangangailangan, at humingi siya ng pahintulot na huwag munang pumasok sa trabaho. Napatingin si Franco sa kapatid na medyo naiinis. Hindi alam kung ano sa isip ng kanyang kapatid. Too bad. Kahit na curious ako, sabi ni Franco. Napatingin si Franco sa relo sa kanyang kamay. May kailangan pa siyang asikasuhin. Tungkol ito kay Camila, ang kanyang kasintahan. May aasikasuhin ako, sabi ni Franco. Napatingin si Steven sa kapatid. Nasabi mo na ba kina mama at papa na nakauwi ka na? Tanong niya. Umiling si Franco. Hindi pa, mamaya, kailangan ko pa ng oras. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Pagkatapos noon ay agad na nagpaalam si Franco. Si Steven naman, paulit-ulit na tiningnan ng lalaki ang kanyang cellphone. Nagtataka kung bakit hindi pumasok si Camila. First, anong interes niya na hindi siya pumapasok sa trabaho? Sa katunayan, kung naruroon man si Camila ay hindi talaga makakaapekto sa performance ng kumpanya. Gayunpaman, naramdaman ni Steven na inis. Samantala, sa ibang lugar, labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Camila. Ngayon ay isang masamang araw para kay Camila. What? How come? Nagbayad na ako ng rent for the next year. Bakit mo kami biglang pinaalis? That is not fair, sabi ni Camila. Hindi niya lang napigilan ang galit niya. Hindi man lang siya nagdalawang isip na ituro ang kanyang daliri sa may-ari ng bahay.
Umagang-umaga, dumating ang mag-asawang may-ari ng bahay. Oo, si Camila at ang kanyang ina, kasama ang kanilang 5 anak, ay nakatira sa bahay na inuupahan. Ngunit palagi silang nagbabayad ng kanilang taunang upa sa oras. Kaya hindi dapat may biglaang expulsion event na ganito. I don't need any reason. You must leave immediately. Ako ang may-ari ng bahay na ito at dapat umalis na kayong lahat. Sabi ng babae ng may-ari ng bahay sa mataas na tono. Ganun din ang galit niya dahil kanina pa lumalaban si Camila. Madam, don't behave badly. We can report you for blowing like this to us. Sabi ni Mommy, obvious naman na binayaran niya ang rent for the whole year. At natanggap mo na rin ang pera. Bettina, the first daughter ni Camila, nagsimulang sumali sa usapan. Ngumuso ang babae. Bata ka pa lang. Anong alam mo sa negosyong ganito? Manahimik ka na, sabi nung babae sabay turo kay Bettina. Tapos, sinong nagsabing kinuha ko ang pera? Wala talagang patunay. Patuloy ng babae. Si Camila na nakitang pinapagalitan at tinuturo ang kanyang anak ay hindi talaga tinanggap. Alagaan mo yang hintuturo mo. Matatanggap ko pa naman kung magagalit ka at mag-gel habang nakaturo ng ganyan. Pero kung naglakas loob kang gawin sa nanay at mga anak ko, hindi ko tatanggapin, sabi ni Camila. Lalong nakakatakot ang matalim na titig na iyon. Sa totoo lang, nag-goosebumps na ang babaeng may-ari ng bahay. Alam niyang malinaw ang reputasyon ni Camila bilang masamang babae. Huwag mag-atubiling lumaban kapag inaapi tulad ng nangyayari ngayon. Ngunit sinubukan niyang huwag ipakita ang kanyang takot. Nagbayad ako ng mahal para dito. Kailangan kong tapusin ito, hanggang sa mapaalis si Camila at ang iba pa niyang pamilya at lahat ng perang iyon ay magiging akin. Siyempre, may patunay. Tiyak na inilipat ni Mommy ang pera sa iyo. Magkakaroon ng financial statement, sagot naman ni Riley. Samantala, hindi kalayuan doon ay naroon si Amara na nakasilip. Seryosong-seryoso ang itsura niya habang pinapanood ang bangayan doon. Siya ang pinagmula ng lahat ng alitan. Siya ay isang taong nagbayad ng mahal para sa mag-asawa para mapatalsik si Camila. May hitsura ng hindi gusto kapag nakikita ang mga anak ni Camila na nagtatanggol kay Camila. Not only about that, pero dahil ang mga bata na 3 years old pa, mukhang matalino. Paano malalaman ng isang 3 taong gulang na bata ang mga termino sa pagbabangko? Mukhang napakaunawa nila. Talagang walang pag-aalinlangan sa pagtalakay sa bagay sa pagtatanggol ng kanilang ina. Naisip ni Amara na magmumukhang masama ang mga quintuplet ni Lune. Ang ibig sabihin ni Amara na magmukhang masama ay malnutrisyon, bobo, kilyo, at iba pa. Ngunit ito ay hindi sa lahat. Sa halip, sila ay mukhang malusog, napakatalino, at kaibig-ibig. Masyadong maganda at cute. May 5 si Camila perpektong anak na babae. I hate this. Naikuyong ni Amara ang kanyang mga kamao. Kinuha ni Amara ang kanilang litrato. Larawan ng isang galit na lunate kasama ang kanyang 5 anak. Ito ang tamang sandali. Ipapakita ito ni Amara kay Franco mamaya. Bumalik kay Camila, na may napagtanto. Ngayon alam ko na kung bakit siya laging humihingi ng pera para sa renta. Tusok ang babae. Kasi binayaran siya ni Camila ng cash, kaya wala siyang proof na binayaran siya. At ngayon, aabutin siya nito. I have to admit you little children are really smart. But not much smarter than me. Sabi nung babaeng nakakainis. Hindi mo ako masusumbong. Mukhang inis na inis ang quintuplet sa nakakainis na babaeng ito. Gusto talaga nilang umatake. At hindi na napigilan ni Chloe ang pagkadismaya. Naglakad siya palayo. Gumawa ng mga hakbang upang may segowa ang pag-atake. Anong ginagawa mo? Tumingin si Camila sa isa sa kanyang mga anak na babae. Alam na niya ang gagawin ni Chloe. Kadalasan, pinipigilan ni Camila si Chloe na gumawa ng mga karahasan. Pero dahil sa sobrang inis din niya, hinayaan niya. Walang masyadong sinabi si Chloe. Mabilis siyang tumakbo patungo sa babae, saka nag-overhead kick. Salit-salit ang 2 paa niya sa pagtama sa baba ng nakakainis na babae. At ang babae ay hindi na nagkaroon ng oras upang umiwas, kaya ang 2 pag-atake ay nagawang masugatan siya. Nagulat ang lahat sa pinangyarihan ng krimen sa kakayahan ni Chloe. Mas masakit pa ang sipa niya. Ito ay hindi isang mahina overhead sipa. Napasigaw sa sakit ang nakakainis na babae. Sumakit ang panga niya. Hindi ito tinanggap ng asawa ng babae.
Balak niyang lumaban, ngunit mabilis na humakbang si Camila at hinawakan ang kanyang anak. Pinuprotektahan ang kanyang anak mula sa isang walang pusong lalaki. Huwag mong idamay ang anak ko. Masusumbong kita agad sa pang-aabuso sa mga menor de edad. Sabi ni Camila. Agad na sumangot ang lalaking nasa edad 50. Pero hindi talaga siya umatake dahil natatakot siya sa banta. Si Chloe naman, mukhang masayang-masaya ang bata. Nilabas niya ang dila niya sa mag-asawa. Natuwa din ang kambal at naglabas ng dila. Ayoko nang makipagtalo. Walang kwenta. Ang gusto ko lang naman ay mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka na dito. Ilang oras na lang dadating na ang ookupa sa bahay na ito. Kaya, bilasan mo bago ko gawin sa mas marahas na paraan. Napatingin si Camila sa kanyang ina na gusto ring sumama sa laban, ngunit alam ni Camila na kung ano man ang ginagawa nila ngayon ay wala ng silbi. Ang nakakainis at napakatusong babaeng ito ay matatag sa kanyang kinatatayuan. Kaya naman, agad na pinigilan ni Camila ang kanyang ina. Inay, hindi na kailangang makipagtalo sa mga bobo at gaaman. Ang pakikipagtalo sa mga hanggal ay lalo ka lang magiging tanga. Kaya mas mabuting huwag na lang pagsilbihan. Mag-iimpake na tayo ng mga gamit at aalis na tayo dito. Tutal, matagal ko nang gustong lumipat dito, isang napakalason na kapaligiran, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo sa akin. Hindi ako mahina gaya ng iniisip mo. Sabi ni Camila, napatingin siya sa mga taong nagkukumpulan saksihan ang showdown na ito isa-isa. Sa totoo lang, wala man lang nagtanggol sa kanya. Dahil alam ni Camila, imbes na makiramay sa kanya dahil sa pagmamaltrato sa kanya, talagang tuwang-tuwa sila. Ang taong ito na sarado ang budi ay hindi maasahan. Pero Camila, seryoso ka ba? Matagal na kaming nakatira ng mga anak mo dito. Mahirap maghanap ng murang pabahay. Pag-isipan mo ulit. Napabuntong hininga si Camila. I'm absolutely sure, mother. Let's pack our things. I'll call the pickup car to help us move things around, ani Camila. Mommy, tila nag-aalala ang mga quintuplets sa kanilang mommy at sa kanilang lola. Ngumiti si Camila, nakayuko siya. Umikot ang mga quintuplets sa paligid niya at saka niyakap si Camila. It's okay. We'll be okay. Mommy will continue to look after you. We'll be fine. Don't be afraid, okay. We face it together, ani Camila. Nang marinig ang mga salitang iyon, sabay-sabay na tumango ang mga quintuplet. Mas humigpit ang yakap nila. Pumikit si Camila. Pa, buti na lang meron ako. Pinalalakas talaga nila ang mahirap na buhay ko. Salamat sa Diyos. Masayang ngumiti si Amara dahil gumana ang plano niya. Ngayon, sa susunod na galaw, hindi lang hinayaan ni Amara na makatakas si Camila sa kanyang paghihirap. Patuloy niyang sinundan si Camila hanggang sa malaman niya kung saan ang bagong tirahan ni Camila ay. Sa pagkakataong ito, pumili ng apartment si Camila. Hindi marangyang apartment, isang ordinaryong apartment lang. Napangiti si Amara, hindi pa rin alam ng mga residente ng apartment na ito ang pinagmulan ni Camila. I will let them know. I'm going to exaggerate so much na ang mga tao dito ay magmumukhang masama kay Camila at sa pamilya niya. Babalik lahat para bastyusan si Camila tungkol dyan. Ha, I'm so happy to be able to saktan muli siya. Ito ay palaging isang libangan para sa akin. Panay ang cellphone ni Camila. Ito na ang ikalabing beses na nakipag-ugnayan sa kanya si Steven kaninang umaga. 3 araw nang absent sa trabaho si Camila dahil sa paglipat ng bahay. Sinadya ni Camila na patayin ang kanyang cellphone dahil ayaw niyang maistorbo siya sa mga usapin sa trabaho. Ngumuso si Camila. Anong ginagawa niya? 100 calls in the morning. Anong klaseng boss ang makulat dito? Ngunit dahil ayaw ni Camila na makahanap ng bagong gulo, sinagot niya ang tawag. At noong kausap pa lang siya ay nakatanggap na agad ng bulyo si Camila mula sa Mr. President na malapit ng maging asawa niya. Where have you been? Bakit hindi sinasagot ang mga tawag ko? Tinatakasan mo, ha? Tandaan mo ang kasunduan natin. Makakatanggap ka ng multa kapag tumakas ka. Sabi ni Steven. Halatang inis na inis siya kaya hindi siya umimik kay Camila. Ano? Sino pa ba ang tumatakas? Hindi ako tumatakas. Sabi ni Camila, walang gaanong inis. Nasaan ka? Tanong ulit ni Steven. Don't too much ask him. I am busy. No need to call me. You are very annoying, you know.
The day after tomorrow I'm going to work. Stay cool. I will not escape from my responsibility. Sabi ni Camila. Pagkasabi nun ay nag-end na ang tawag. Hindi hinayaan ni Camila na pag-alitan siya ni Steven. Nakakainis na lalaki. Yan ang lalaking papakasalan mo. Tanong niya kay Camila na tumingin kay Faith. Si Faith ang pangalawang tao ikinwento niya ang tungkol sa contract marriage bukod sa kanyang ina dahil malaki ang tiwala ni Camila sa babaeng iyon. Tumango si Camila, lalo akong hindi sigurado kung makakaligtas ba ako sa lalaking iyon. Kahit pansamantala lang, isipin ko na lang na makakasama ko siya for a certain amount of time. I get goosebumps. Kahit may itsura siya, parang ang cool niya at hindi gaanong magsalita pero sa totoo lang, makulat siya, alam mo naman, mas madaldal siya kaysa sa akin. Natawa lang si Faith, kailangan mo nang masanay. Ito ay para sa pera para sa kinabukasan ng iyong mga anak, ani Faith. Tungkol doon, may gustong pag-usapan si Camila kay Faith. Faith, may gusto kang pag-usapan, sabi ni Camila. What? Just say it, sagot ni Faith. Ito ay tungkol sa ama ng aking mga anak. Umirap si Faith. Ito ay magiging isang kawili-wiling paksa. Bakit? Pinuntahan ka ba niya? Gustong managot ng bastard na yun. At sino siya? Umiling si Camila. Not that. I don't know if silence or responsibility kung alam niyang may anak sila sa trahedya 4 years ago. Ano ngayon? Actually I did meet the father of my children. Matiyag ang naghintay si Faith. At ang lalaking iyon ay ang lalaking ikakasal sa akin. Lalong pinandilatan iyon ni Faith. Ano? Umirap si Camila. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Faith dahil sa sobrang lakas ng pagsasalita nito. Natakot si Camila na baka may makarinig. Bagamat tulog pa ang mag-ina. Huwag kang maingay. Ikaw lang ang sinasabi ko. Hindi ko man lang sinabi sa nanay ko ang tungkol dito. Tumango si Faith. She made a promise symbol with her hand na hindi siya maingay. Saka binitawan ni Camila ang kamay niya sa bibig ni Faith. Huminga ng malalim si Faith. Seryoso ka? Tumango si Camila. Yes, I'm very serious. That man Mr. President, Steven Richards, siya mismo ang nagsabi sa akin nung nasa police station ako, ani Camila. Mukhang gulat na gulat pa rin si Faith. Tinakpan niya ng palad niya ang nakabukang bibig. I really didn't expect it, Camila. In fact a person as perfect as Mr. Richards is the father of the quintuplets. Hindi ba dapat masaya ka? At ikakasal ka na sa kanya? Ito ay tulad ng kapalaran, Camila. Gayunpaman, nawala lang ang excitement sa mukha ni Faith nang makita niya ang ekspresyon ni Camila. Bakit? It's not like what you think. This is a very tragic story, Faith. Me and him do not love at all. And 4 years ago, it was just a tragedy. Undesirable. The birth of the quintuplets was not known by Steven. I'm 100% sure na ayaw ni Steven sa kanila. Si Steven ay isang lalaking kilala ng marami masisira lang ang reputasyon niya. Mukhang malungkot si Faith. Talagang napakalungkot ng kapalaran ng kanyang kaibigan. Hindi maisip ni Faith na siya ang nakaranas ng ganoon. Tiyak, hindi siya magiging ganito kalakas. Iyon ang naging dahilan ng kanyang pagsaludo kay Camila. Si Camila ay isang napakahusay at malakas na babae. Hatid na galit sa akin ang nanay at tatay niya. Si Anaya lang ang gusto nila bilang manugang nila. So, alam kong imposible talaga. So, hindi rin alam ni Mr. Richards kung may mga anak kayo sa trahedya na iyon 4 na taon na ang nakakaraan. Tumango si Camila. Plano kong ipagpatuloy ang pagtatago sa mga anak ko. Pagkatapos ng kasunduan namin ni Steven. Pagkatapos kong makuha ang pera. Lilipat na ako sa ibang bansa. Magsimula ng bagong buhay. Kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan walang maghuhusga. Ako ay mabubuhay ng masaya kasama ang aking ina at ang aking mga anak, sabi ni Camila. Huminga ng malalim si Faith. Lumapit siya para yakapin si Camila. Sinusuportahan ko kung ano man ang magiging desisyon mo, Camila. Alam kong pinag-isipan mo ito ng mabuti, seryosong sabi ni Faith. Ngumiti si Camila. Salamat, Faith. Ikaw ang matalik na kaibigan na nakilala ko. Maraming salamat sa palagi mong kasama sa lahat ng mahihirap na oras na iyon. Ngumiti si Faith. Walang anuman. Hindi alam ni Camila o Faith na, sa katunayan, may nakasilip at nakikinig sa kanilang usapan.
Isa iyon sa mga anak niya. Bettina. Agad na pumasok si Bettina sa kwarto niya at ang iba pa. So, ikakasal na si Mommy. And who will marry her is our biological father. But the thing is pansamantala lang kasal si Mommy at ang lalaking iyon. May kasunduan sa pagitan nila. Mukhang napaisip si Bettina. Pagpapakatatag ni Bettina sa kanyang 4 na kapatid. Ngumiti ang maganda at kaibig-ibig na paslit. We have a new plan. That man will forever be our father. It will not just be a temporary marriage. Sari-saring plano ang umiikot sa utak ni Bettina. Naisip ni Camila na matatapos ang kanyang masasamang araw kapag lumipat siya. Tulad ng inaasahan, ngunit tila, mali siya. Nagising si Camila na nagulat sa isang sigaw. Agad siyang bumangon sa kanyang kama. Hindi lang si Camila, kundi lahat ng kanyang mga anak. Tumakbo si Camila palabas. Ano ito? Sa labas, nakatayo ang ina na may takot at inis na mukha. Bumilis ang lakad ni Camila. Inay, anong nangyari? Tanong niya. Hindi pa rin namalayan ni Camila ang kaguluhan na nasa likuran niya. Yung sa likod mo, sabi ng ina ni Camila sabay turo sa isang bagay sa likod ni Camila. Lumingon si Camila, at laking gulat niya nang makita niyang napakaraming handog doon. Ang ikinagulat ni Camila ay may 2 patay na itim na manok. Nabutas ang lalamunan nito. Ang mga panlabas na dingding ng kanyang apartment ay hindi gaanong magulo. Mayroong maraming mga fragment ng itlog. Masakit talaga sa ilong ni Camila at ng kanyang ina ang malansang amoy. Sino ang may gawa nito? Si Camila, syempre, galit na galit. Napakabastos ng taong gumawa nito sa harap ng building ng unit niya. Kakalipat lang ni Camila ilang araw na ang nakalipas, pero hindi na siya komportable. Si Camila na nakasuot ng pantulog ay agad na pumunta sa security room para tingnan ang CCTV footage. Hindi niya alintana ang maraming pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Lumabas ang mga nakatira sa apartment para tingnan kung ano ang nangyayari. Bulong ng ilan sa kanila. Kahit hindi nila alam kung ano ang ibinulong nila, alam ni Camila na hindi maganda ang mga bulong na iyon. Kitang-kita sa kanilang mapang uyam na tingin nang dumaan si Camila. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Camila. Sa mga araw na ito, ang mga masasamang bagay ay patuloy na nangyayari sa akin. Imposibleng mangyari lang ito nang walang intervention ng ibang tao. Siguradong may nagplano nito. Pero sino? Sino ang sampiin sa akin ng ganito para magkaroon ng puso na ipahiya ako ng ganito? Sinubukan ni Camila na hulaan kung sino ito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang pahiwatig. Pagdating niya sa CCTV room, imbes na maliwanagan ay mas lalong nag-alab ang emosyon ni Camila. Anong ibig mong sabihin na sira ang CCTV kagabi? Baliw ka ba? Maayos naman ang lahat pagdating ko dito. Bakit biglang nasira? Kita mo, parang planado ang lahat para lumala ang araw niya. I'm sorry, madam, pero ito talaga ang nangyari. We're not making this up. You can check for yourself na walang CCTV footage kagabi. Lahat ay malabo. Totoo naman ang sinabi ng security guard. Alam kong malabo. Pero hindi pwedeng kapag may nangyaring masama sa akin, tapos biglang masisira yung camera. Ayan. Dapat may utak sa likod ng lahat ng ito. Sabihin mo sa akin, sino ang nagbayad sa iyo? Saway ni Camila sa 2 security guard na naka-duty. You have misunderstood, madam. Wala pong utak sa likod nito. This is all not from our side. Who did it? Paliwanag ng security guard. Ngunguso si Camila. Mag-iingat ka na lang kung may mangyari ulit na ganito. Iimbestigahan ko ang kaso. Makinig kang mabuti. Pinaglalaroan mo ang maling babae. Pagkatapos noon ay umalis na si Camila. Bumalik sa unit niya. Doon, gulat na gulat pa rin ang ina. Mommy, magiging maayos ba ang lahat? Tanong ni Athena. Medyo natakot ang batang babae. Ganoon din ang iba. Parang ang madalas nilang napapanood sa mga horror movies sa TV. Isa-isang niyakap ni Camila ang kanyang mga anak. Everything will be fine. You don't need to be afraid. Andito si Mommy. Laging, iyon ang mga salitang ginamit ni Camila para aliwin ang kanyang mga anak. At oo, ito ay palaging gumagana. Ina, magpahinga ka na lang. Hayaan mo na lang akong maglinis ng kalat sa unahan, sabi ni Camila. No need. Let me. Kailangan mong magtrabaho, Camila. Umiling si Camila. I'm going to miss another day to clean up this mess.
It's okay. I know you're tired, mother. And you guys, bumalik na kayo sa kwarto nyo, okay? Maglaro kayo dyan. O-order si mommy ng pagkain. Mamaya, ako, tatawagan ka ulit ngayon, hindi mo na kailangang matakot. Tumango ang mga quintuplet. We understand, mommy. Napabuntong hininga na lamang si Camila. Kung sino ka man ay naghahanap ng gulo sa akin at sa aking pamilya. Makikita natin. Tuturuan kita ng leksyon.